Lakers, nasayang ang historic game ni LeBron. Malaki ang napanalunan ni Drake sa pusta sa Timberwolves. At Jonathan Kuminga, naiinis sa mga taong nagsasabing laging maghanda, sumagot sa pagkakataong mag-step up kung walang Butler. Nagtapos ng malakas ang Minnesota Timberwolves ngayong araw para sa panalo laban sa Los Angeles Lakers sa Game 3 ng kanilang Western Conference Quarterfinal Series sa Minneapolis. Umiskor si Jaden McDaniels ng 30 puntos, si Anthony Edwards ay may 29 na puntos. Nagdagdag si Julius Randle ng 22 puntos para sa Minnesota na ngayon ay abante sa best of 7 na serye. Nagmula sa bench sina Naz Reid at Donte DiVincenzo na nag-ambag ng 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Sa kabilang panig, nanguna si LeBron James para sa Los Angeles na may 38 puntos, may 10 rebounds. Umiskor din si Austin Reeves ng 20 puntos, karamihan ay mula sa kanyang 5 3-pointers, habang may 17 puntos si Luka Doncic, ngunit 2 lamang ang nagawa mula sa 3-point range. Si Doncic din ay may 5 turnovers mula sa 19 na kabuuan ng Lakers pero nakapag-ambag ng 8 assists at 7 rebounds. Nilampaso ng Timberwolves ang Lakers sa second half. Ipinakita nila ang kanilang lakas sa opensa at depensa habang unti-unting tinibag ang kalamangan ng kalaban. Sa isang matinding tagpo, nagpakita ng husay si Doncic nang mag-drive siya papuntang ring at gumawa ng step-back jumper upang itay ang laro. Bago ito mangyari, nauna nang nakuha ng Lakers ang momentum matapos makapuntos si Reid mula sa labas na nagbigay sa kanila ng pansamantalang kalamangan. Sa puntong ito, tila hawak na ng Lakers ang kontrol pero mabilis itong nabawi ng Timberwolves na hindi nagpadaig sa pressure at tuloy-tuloy ang kanilang atake. Muling nakabawi ang Timberwolves at unti-unting binuo ang kanilang kalamangan sa mga sumunod na minuto ng laro. Sa isang matinding opensa, tinulungan ni Edwards ang kanyang team na makabalik sa unahan matapos niyang ipasok ang isang shot mula sa itaas ng key. Hindi pa doon nagtapos ang pag-angat ng Minnesota. Kaagad itong sinundan ni Reid ng isa pang matapang na shot mula sa left wing ng court. Sa mga sunod-sunod na plays na ito, muling nabuhay ang enerhiya ng Timberwolves at ramdam sa buong arena ang panibagong sigla ng team habang pinapalawak nila ang kanilang lead laban sa Lakers. Nakapuntos si Reeves mula sa free throw line upang bahagyang mabawasan ang kalamangan ng Timberwolves pero hindi nagtagal ay muling kumamada si Edwards. Sa isang agresibong galaw, nag-drive siya laban kay James at tinapos ito sa pamamagitan ng isang layup na muling nagpalawak ng abante ng Minnesota. Sa sandaling iyon, tila kinontrol na ng Timberwolves ang momentum ng laro habang patuloy na pinapalalim ang kanilang kalamangan sa huling bahagi ng laban. Sa kabila ng tangkang pagbawi ng Lakers, kumamada ang Timberwolves sa huling bahagi ng laro sa likod ng mga clutch plays ni Anthony Edwards at Jaden McDaniels. Nagpakitang gilas si Edwards sa opensa, kabilang ang isang highlight step-back jumper at isang matinding dunk sa baseline. Hindi rin nagpahuli si McDaniels na mag-shoot ng isang malaking 3-pointer sa pagtatapos ng laban. Sa pangkalahatan, kinontrol ng Minnesota ang second half, nagpakita ng gilas sa depensa at opensa at tuluyang nakuha ang momentum para itakbo ang panalo. Sa kabilang banda, karagdagang balita sa Los Angeles Lakers, si Luka Doncic ng Lakers ay may matinding karamdaman. Sa target center sa Minnesota, kumamada sina LeBron James at Austin Reeves sa opensa habang hirap si Doncic. Ayon sa mga source ni Dan Weiken ng The Los Angeles Times, may stomach bug si Doncic simula pa kahapon. Sa nalalabing higit sa 4 na minuto ng regulasyon, nakatay pa ang Lakers. At pagkatapos noon, gumuho sila na parang bahay na gawa sa baraha. Nilampaso ng Minnesota ang Lakers sa huling bahagi ng laro. Habang nahulog ang Lakers sa kanilang best of 7 series sa unang round, isang superstar naman ang bumida sa kakaibang paraan. Ibinahagi ng multi-platinum hip-hop icon at kaaway ni Kendrick Lamar na si Drake sa kanyang Instagram story na tumaya siya ng $620,000 na matatalo ang Lakers sa Game 3 laban sa Minnesota sa regulasyon o overtime. Sa ilalim ng screenshot ng kanyang pusta, isinulat ni Drake, "Let me see some real quick ant." Isang mensahe para kay All-NBA Timberwolves shooting guard Anthony Edwards bago magsimula ang laro. Ayon sa NBA Central, tinatayang nasa $1,023,000 at $200 ang payout kung nanalo siya.
hindi na masama para sa isang laro. Sa kabila ng 38 pantepiece, 10 rebounds, double-double performance ni LeBron James at 20 puntos mula kay Reeves, hindi nakabuo ng opensa ang Lakers sa huling bahagi ng laro lalo na't may sakit si Doncic. Samantala, pinatunayan ng Timberwolves na isa silang athletic at two-way na banta. Ang all-defensive team wing na si Jaden McDaniels ay nagtala ng career playoff high na 30 puntos sa 13 sa 22 shooting at 3 free throw. Sina All-Stars Anthony Edwards at Julius Randle ay kapwa nakapagtala ng higit sa 20 puntos. Sa kabuuan, dinurog ng Minnesota ang LA sa puntos sa loob ng paint at pinakinabangan ang 16 na turnovers nila na nauwi sa 28 puntos. Ano ang masasabi nyo sa panalo ng Timberwolves at sa napanalunan ni Drake mga kaibigan? Sa huling balita, babalik ang Golden State Warriors sa Bay Area matapos mabigong makuha ang kalamangan sa kanilang first round series laban sa Houston Rockets. Matinding pagkatalo ang inabot ng Warriors sa Game 2 kung saan nawala ang kanilang star forward na si Jimmy Butler para sa natitirang bahagi ng laro marahil dahil sa pelvic contusion injury. Dahil hindi na nakabalik si Butler, kinailangan ni head coach Steve Kerr na humugot ng kontribusyon mula sa batang forward na si Jonathan Kuminga. Bagamat natalo ang Warriors, sinulit ni Kuminga ang pagkakataon sa larong malamang ay hindi niya inasahang paglalaruan ng matagal, lalo na dahil sa biglaang pagkawala ni Butler. Hindi man ito ang pinakamagandang performance niya, ibinigay pa rin niya ang lahat para manatiling kompetitibo ang Golden State. Gayunpaman, ang desisyon ng Warriors na bawasan ang papel ni Kuminga sa rotation ay naging usap-usapan at base sa mga sinabi niya pagkatapos ng laro, tila sawang-sawa na ang forward sa sitwasyon. Sa panayam ng mga reporter pagkatapos ng pagkatalo, hindi nagpaligoy-ligoy si Kuminga at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya, sabay sabing pagod na siyang paulit-ulit na sinasabihang maging handa. Ani niya, "Ayoko na ng palaging sinasabi ng lahat na maging handa, maghanda. Alam ko na handa ako. Kapag paulit-ulit mo akong pinapaalalahan ng maghanda, nakakairita na." Sa kabila ng mga komentong ito, sinabi rin ni Kuminga na masarap pa ring makalaro sa Game 2. Ang relasyon ni Kuminga sa Warriors ay naging parang roller coaster. Madalas siyang pinupuri ng team pero tila iba ang pinapakita nilang action. Nilalaro siya, binabangko, pinupuri ulit, binabangko ulit at laging sinasabing kakailanganin siya sa mga mahahalagang sandali. Hindi siya ginamit sa pinakaimportanteng laro ng regular season, ang season finale laban sa Los Angeles Clippers, na siyang naging dahilan kung bakit marami ang nagtatanong tungkol sa kanyang kinabukasan sa San Francisco. Sa ngayon, nakabitin pa rin ang lahat lalo na't magiging restricted free agent na siya pagkatapos ng season. Ang paglalakbay ni Kuminga sa Warriors ay malayo sa pagiging diretsahan. Mula sa mga panahong kakaunti ang kanyang minuto hanggang sa mga laro kung saan binibigyan siya ng malaking responsibilidad at ngayon ay pagharap sa mga injury. Palaging pabago-bago ang kanyang papel. Kung seryoso ang injury ni Butler, posible ngang lumaki ang papel niya sa rotation sa mga susunod na laro. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?